Nang matagpuan ang bangkay ng 30 anyos na si Travis Alexander sa kanyang bahay sa Mesa, Arizona, labis na nagdalamhati ang kanyang mga mahal sa buhay. Mas lalo pa silang nabigla nang malaman nilang pinaslang ng marahas ang binata, nagtamo ng 12-12 ng saksak, nilaslas ang leeg at binaril pa sa ulo. Hindi maintindihan kung bakit may gustong pumatay ng ganun kalupit sa isang ordinaryong tao tulad ni Travis. Pero habang umuusad ang investigasyon sa kanyang pagkamatay, isang babae ang napansin ng mga investigador, si Jodi Arias, ang dating kasintahan ni Travis. Habang patuloy na nabubunyag ang kaso, si Arias ang naging sentro ng media at nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Sino si Arias? Ano ang nagtulak sa kanya sa pagpatay? Siya ba'y matagal ng biktima o sadyang makasarili at planadong mamamatay tao? Sama kayo sa video na ito habang tinatalakay natin ang kaso ni Jodi Arias. Si Jodi Ann Arias ay ipinanganak noong ika-9 ng Hunyo, 1980 sa Salinas, California at siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Ang ama niyang si Bill ay restaurateur na nangangarap magbukas ng maraming restaurant habang ang ina niyang si Sandra ay waitress. Lumaki si Arias kasama ang mga kapatid niyang sina Carl, Joey at Angela, pati na rin ang isang kalahating kapatid mula sa unang asawa ng ama niya. Bilang isang bata, nag-aral si Arias sa Los Padres Elementary School kung saan siya ay itinuturing na karaniwan, masaya at mahal ng mga tao sa paligid niya. Mahilig siya sa sining at pagbabasa, kumuha ng leksyon sa plauta at karate at sa edad na 10 higit pang umusbong ang kanyang pagkamalihain nang madiskubre niya ang fotografiya. Hindi naman napansin ng mga guro at kaklase niya ang kakaiba. Bata pa si Arias nang bantayan siya at ang iba pang bata ni Beth Hawkins, tagapag-alaga noong siya'y nasa 5 o 6 na taong gulang. Naalala niya ang ilang kakaibang pangyayari habang nagtatrabaho siya sa pamilya. Sinabi niya na minsan napansin niyang agresibo si Arias kay Carl, ang kanyang kapatid. Sa isang insidente, sumigaw ang batang lalaki mula sa ibang kwarto. Nang tanungin siya ni Beth kung ano ang nangyari, hindi niya agad masabi, pero sa huli ay inamin niyang pinalo siya ni Arias sa ulo gamit ang baseball bat. Nang harapin ni Beth si Arias, sinabi ng batang babae sa kanya, "Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak." Ayon kay Beth, kahit lumipas na ang mga taon, napapansin pa rin niya ang kawalan ng empatiya ni Arias pati sa sariling pamilya. Bilang adulto, sinabi ni Arias na naranasan niyang bugbugin ng magulang para disiplinahin at kontrolin ang kanyang ugali. Ikinuwento niya na sinasaktan siya ng kanyang ina gamit ang isang kahoy na sandok na palaging daladala nito sa kanyang bag habang ang kanyang ama naman ay mas gustong gumamit ng sinturon. Gayunpaman, hindi napatunayan ng kaibigan, kamag-anak, paaralan o gobyerno ang mga paratang ng pang-aabuso. Matagal nang tinatanggi ng mga kamag-anak at malalapit sa pamilya ang ganitong kwento at sinasabing hindi mapang-abuso sina Sandy at Bill sa kanilang mga anak. Gayunpaman, napansin nila na sila ay medyo maigpit na mga magulang lalo na pagdating kay Arias. Hindi maalala ng dating kaklase kung pumasok siyang may mga sugat o pinsala. Noong early 1900, naraan 11 taong gulang si Arias nang lumipat ang pamilya nila sa Santa Maria mahigit 150 milya mula sa kanilang bayan. Dito, nagpatakbo si Bill ng isang restaurant na tinatawag na The Branding Iron at kahit na labis na nalungkot si Arias sa paglipat nila ng napakalayo mula sa kanyang mga dating kaibigan, mukhang naging maayos naman ang kanyang pag-a-adjust sa bagong paaralan at kalaunan ay nagkaroon siya ng maraming bagong kaibigan. Pumasok si Arias sa Orchard Junior High School. Makalipas ang ilang taon at lalong lumago ang kanyang pagmamahal sa sining at pagkamalikhain.
Namukot tangi si Arius sa sining sa paaralan at masayang inalala ang gurong nagpayag sa kanyang sundin ang sariling hilig. Napansin ng mga kaibigan na madalas bantayan ni Arius ang bunsong kapatid na sina Joey at Angela, kaya naging mahirap o imposible para sa kanya dumalo sa mga aktibidad sa paaralan gaya ng sayawan at laro sa palakasan. Mga 4 na taon matapos lumipat sa Santa Maria, biglang nagbago ang relasyon ni Arius sa kanyang mga magulang na mapansin ng kanyang ina na may nawawalang Tupperware box sa kusina. Kalaunan, nadiskubre niya ito sa bubong na ginagamit ni Arius sa pagtatanim ng marijuana. Dahil dito, tinawagan ni Bill at Sandra ang lokal na himpilan ng sheriff, umaasang matatakot si Arius at magbago. Alam ng isang kaibigan ni Arius ang mga ginagawa niya at kasabwat sa plano. Ayon sa kaibigan niyang si Patty, pinalaki lang ng mga magulang ni Arius ang lahat at sinabi niya, kumuha kami ng buto ng marijuana at itinanim namin sa maliit na Tupperware. Tapos tumubo lang ito ng isang maliit na dahon. May isa pang maliit na dahon na halos tumubo na, tapos nilagay namin sa bubong para maarawan. Pagkatapos, nagsumbong ang kapitbahay. Di pinayagang lumabas si Patty nang tawagan ng Bill at Sandra ang mga magulang niya. Binalaan ng mga pulis ang 2 babae na maaari silang dalhin sa Juvenile Detention Center kung hindi sila magbabago. Simula noon, sinabi ni Arius sa mga kaibigan niya na galit siya sa magulang niya dahil sa kahihiyan at pagtataksil na naramdaman niya. Sabi ng mga kaibigan niya, hindi naman siya pasaway dati, pero ito ang naging turning point para sa dalagita. Naalala ni Sandra na doon nagsimulang masira ang relasyon nila ng asawa sa anak nilang si Arius na naging mailap at laging parang takot. Inakusahan niya ang kanyang mga magulang na laging gustong halughugin ang kanyang kwarto na nagpalala ng kawalan niya ng tiwala habang itinanggi ito ng mga magulang niya. Kalaunan, nagsimulang magsinungaling si Arius sa kanila at minsan nagiging marahas sa ina niya. Minsan, sobrang nagalit siya habang kumakain silang pamilya kaya nasipa niya ang kanyang ina. Lalo pang nagalit si Arius sa kanyang mga magulang nang ipasya nilang ilipat muli ang pamilya. Lumipat sila ng higit 500 milya patungong Eureka, California, malapit sa hangganan ng Oregon. Ayon sa ulat, nalungkot si Arius sa paglipat dahil pakiramdam niya ay mahihiwalay siya sa mga kaibigan, lalo na kay Patty na matalik niyang kaibigan. Naalala ni Patty na noong huling gabi ni Jody sa bayan, umiiyak ito at sinabing, lilipat ako dahil tayo ay laging napapasok sa gulo kapag magkasama. Talagang nadurog ang puso ko dahil mababait naman kami at wala kaming ginawang masama para mapahamak. Bagamat suwail at agresibo si Arius sa bahay, nakita siya ng mga bagong kaklase sa Rica Union High School bilang mabait at mapagbigay. Naalala ng kaibigan niyang si Tina sa bagong paaralan na sobrang nakakatawa si Arius at hindi siya bayolente. Sa katunayan, umabot pa si Tina sa pagsasabing si Arius ay may maamong kalooban. Naalala ng ibang mga estudyante na mabilis naging popular si Arius pero hindi siya sang-ayon dito at sinabi niyang mahirap ang buhay niya sa Eureka. Sa isang liham na isinulat niya kay Patty, binanggit niya kung gaano kahirap makibagay sa mga taong parang matagal nang magkakakilala. Hindi siya makatsismis sa mga kaklase dahil madalas hindi niya alam ang pinag-uusapan nila. Nagrereklamo rin siya na 2 lang ang grupo sa bago niyang paaralan, Stoner at Chismosa, parehong mayabang at maarte. Sa panahong ito, malubang nagkasakit si Bill at kinailangan ng kidney transplant. Ang stress sa pamilya at problema sa paaralan ang nagtulak kay Arius na bumili ng unang oil paint set kaya ginamit niya ang sining bilang bagong paraan ng pagpapahayag. Lalo pang lumala ang sitwasyon sa kanilang bahay, lalo na ang relasyon nila ng kanyang ina. Ikinuwento ni Arius na mas mahigpit ang mga patakaran ng kanyang magulang kaysa sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Pinapayagan ng mga kaibigan niyang lumabas hanggang alas 10, samantalang si Arius ay kailangang umuwi ng alas 6 para sa hapunan at hindi na pwedeng lumabas pagkatapos noon. Nang siya ay 15 taong gulang, nakilala ni Arius ang isang 18 taong gulang na nagngangalang Bobby sa isang perya ng estado. Magkasama nilang sinubukan ng iba't ibang rides at nabuo ang di inaasahang pagkakaibigan, ngunit hindi sila nagpalitan ng numero kaya walang komunikasyon pagkatapos. Pagkalipas na ilang buwan, nakita ulit ni Arius si Bobby sa laro ng palakasan at binigay ang kanyang numero. Nang makipaghiwalay si Bobby sa kasintahan, nagsimula silang mag-date.
Natatandaan ng mga kaibigan na tapat si Arius kay Bobby, pero nang makipag-date siya rito, naging gusto niyang laging kasama ang kasintahan. Iniwan niya ang ilang bahagi ng sarili niya, ang mga interes niya, mga libangan at mga kaibigan, at sa halip ay inangkin at inangkop ang lahat ng mga bagay na gusto ni Bobby. Naging kaibigan niya ang barkada ni Bobby at sumali rin siya sa martial arts classes nila. Paulit-ulit daw itong ginawa ni Arius sa iba pa niyang relasyon, kahit noong siya ay matanda na. Madalas niyang kinakalimutan ang sarili para tularan ang personalidad ng karelasyon niya. Ang relasyon ni na Bobby at Arius ay, ayon sa lahat ng kwento, magulo, punong-puno ng madramang hiwalayan at pagbabalikan. Sa huli, tinapos din nila ang kanilang relasyon. Sa sumunod na taon, ipinadala si Arius sa Costa Rica para sa cultural exchange program at nagkaroon siya ng relasyon kay Victor, anak ng kanyang host family na kaedad niya. Ipinagdiwang niya ang ika-17 kaarawan sa Costa Rica kasama ang bagong kasintahan at pagbalik sa United States, pinadalhan siya ni Victor ng mahahabang romantikong liham. Sa huli, bumisita siya sa United States at tumuloy kina Arius at pamilya niya. Sa paglalakbay na ito, binigyan niya si Arius ng singsing ng pangako at nangakong lilipat si Arius sa Costa Rica para magsama sila. Gayunpaman, kahit puno ng romansa at init ng damdamin mula kay Victor, ayon kay Arius, naging magulo pa rin ang relasyon nila tulad ng dati niyang karanasan. Ayon sa kanya, seloso si Victor at ayaw siyang kausapin ng ibang lalaking kaklase, kaya siya nakipaghiwalay dito sa talpono. Pag-alis ni Victor, nagkita ulit sina Arius at Bobby. Sa panahong yon, desperado na siyang makaalis sa poder ng magulang niya. Pagod na siya sa sobrang kontrol ng magulang at sinabi sa mga kaibigan na naapektuhan na ang kanyang grado dahil sa nararamdaman niya sa kanilang bahay. Ayon sa mga kaibigan, hindi raw nasangkot si Arius sa droga o alak at hinala nila na ang lumalalang ugali niya, kabilang ng pagiging agresibo, paranoia at palagiang paratang na hindi siya sinusuportahan ng kanyang mga magulang o ng kahit anong pangarap niya ay bunga raw ng isang uri ng personality disorder. Lumipat si Arius mula sa pamilya at tumira kay Bobby sa edad na 17 na ikinabahala ng kanyang mga magulang. Pakiramdam ni na Sandra at Bill ay laging hindi tama ang pagkaintindi ng anak nilang dalaga sa sinasabi nila, kaya madalas silang magtalo ng walang saysay. Sa mga sumunod na linggo at buwan, ilang ulit naghiwalay at nagbalikan ang magkasintahan. Naalala ni Arius na sa kabila ng lahat ng drama, hindi siya umabot sa puntong gusto na niyang tuldukan ito ng tuluyan. Madalas surin ng mga mamamahayag at online observers ang mga desisyon ni Arius at inilalarawang self-destructive. Kilala siyang marahas sa pamilya niya, pero agad niyang tinatawag na marahas ang iba laban sa kanya. Dahil dito, may mga haka-haka na siya ay inabuso bilang tugon sa sarili niyang abusadong ugali. Halimbawa, naalala na isang kaibigan na minsan ay sinakal siya ni Bobby ayon kay Arius at hindi siya makawala. May ilang nag-isip kung ginawa ito ni Bobby para kontrolin ang marahas na ugali ni Arius. Naghiwalay sina Arius at Bobby, lumipat si Arius sa Santa Maria at si Bobby sa Oregon. Gayunpaman, hindi pa rin tuluyang natapos ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipat si Arius sa Medford, Oregon na sinasabing gusto lang niya doon at hindi dahil doon nakatira si Bobby. Bagamat nagbalikan sila ni Bobby, hindi siya naging kontento sa kanilang relasyon at kalaunan ay gumawa siya ng listahan ng mga mabuti at hindi mabuting bagay para matulungan siyang magdesisyon kung gusto pa niyang ipagpatuloy ito. Nagreklamo siya sa mga kaibigan sa pagtrato ni Bobby, ngunit nagpatuloy ang relasyon nila bago muling naghiwalay at nakipag-date si Arius kay Matt na ka-roommate ni Bobby. Sa kabila nito at sa kabila ng katotohanang nagsama na bilang magka-live-in sina Arius at Matt, hindi pa rin tuluyang iniwan ni Arius si Bobby. Madalas siyang tumatawag kay Bobby sa bahay at trabaho at minsan nag-iwan ng gamit sa pintuan ng bahay nito. Ayon sa mga source na nakausap ni Jane Velas Mitchell para sa kanyang librong Exposed, The Secret Life of Jodi Arius, natakot si Bobby kay Arius at tinuring siyang biktima ng stalking ng kanyang mga kaibigan. Nag-date sina Arius at Matt ng ilang taon ng maayos, pero ayon sa diary, makikita ang kwento ng babaeng problemado na palipat-lipat sa pagmamahal at galit, katahimikan at karahasan, taas at baba na parang may switch na binuksan. Noong Pebrero 2000, isinulat niya tungkol kay Matt, "Siguro hindi pa ako sanay magmahal ng buo at totoo at maramdaman na ibinabalik din ang pagmamahal na yon. Hindi lang ibinabalik,
kundi sinusuklian pa sa antas na tugma o mas mataas pa sa akin. Pagkalipas ng 3 buwan, isinulat niya tungkol kay Bobby. Siya ang aking pangarap at lahat-lahat sa akin. Tinapos niya ito sa, bakit parang may kulang pa tayong napag-uusapan? Lumipas ang 2 buwan bago siya muling nahumaling kay Matt sa kanyang diary, pinag-uusapan kung gaano ako kapalad na makasama siya. Noong Oktubre, nagbago ulit ang lahat. Sinulat niya, pakiramdam ko ay wala akong kwenta, walang silbi at nakakasira lang. Parang, baka nga pumapalpak ako sa buhay, pumapalpak ako sa mga karmic na aral ko, at pumapalpak din ako sa relasyon ko sa minamahal ko. Noong unang bahagi ng 2001, nagsimulang mabali ang relasyon. Nagsimulang hindi makontento si Arius kay Matt dahil wala itong pera at hindi rin tumutulong sa mga gawaing bahay. Sinulat niya sa diary niya, parang madalas wala namang pakialam si Matt. Minsan pakiramdam ko, parang isa lang akong ordinaryong babae na nasa bahay lang at hindi mahalaga. Sa huli, namuhay silang magkahiwalay at tuluyang naghiwalay, inakusahan ni Arius na palihim siyang nakipag-date sa katrabaho. Nang malaman ito, nagmaneho si Arius ng 90 minuto para harapin ang katrabaho tungkol sa kanilang relasyon. Sabi ng ibang bersyon ng kwento, hiwalay na sina Matt at Arius nang mangyari ang insidente. Noong 2006 nagsimulang magwakas ang ikatlong pangmatagalang relasyon ni Arius. Ang lalaking kanyang nakarelasyon, si Daryl, ay dati niyang boss, ngunit nag-resign ito para sila ay maging magkasama noong 2002. Si Daryl, diborsyadong ama at mas matanda ng 20 taon kay Arius, ay malinaw na tumangging magkaanak pa kahit bumili sila ng bahay dahilan ng unti-unting pagkasira ng kanilang relasyon. Habang nangyayari ito, natuklasan ni Arius ang Prepaid Legal, isang kumpanyang nakabatay sa pagre-recruit ng tao sa ilalim niya. Mas maraming nare-recruit ng mga kinatawan, mas malaki kita nila. Karaniwan, pyramid scheme ito, pero para kay Arius, ito ang naging paraan niyang makaalis sa bumabagsak niyang relasyon. Nangarap siyang magkakapera siya para makapagsimula, pero sa halip, napunta siya sa buhay ni Travis Alexander. Si Travis Alexander ay ipinanganak noong Hulyo 28, 1977 sa Riverside, California. Panganay siya sa 8 magkakapatid, may 2 kuya at 5 nakababatang kapatid at ayon sa ulat, lumaki siya sa pang-aabuso, pagmamaltrato at kahirapan. Hindi kailanman naging mayaman ang kanyang mga magulang at hindi rin gumanda ang kanilang kalagayan nung ipinanganak si Travis o kahit pagkatapos noon. Si Gary, ama ng mga bata, ay nawala sa kanilang buhay matapos ang diborsyo kay Pamela. Samantala, si Pamela ay patuloy na lumaban sa problema sa droga halos buong buhay nila. Naalala ni Travis na binugbog siya matapos niyang gisingin ng ina na naubusan ng crystal meth at habang bangag ito, ang mga bata ay kailangang mag-alaga sa sarili. Madalas napupuno ng insekto ang bahay nila dahil sa panis na pagkain. Noong 6 na taong gulang si Travis, kinuha siya at ang mga kapatid niya ng kanilang lolo't lola sa ama. Si Pamela ay namatay dahil sa labis na paggamit ng droga makalipas ang kaunting panahon. Mahirap para sa kanila ang mag-adjust sa kanilang bagong buhay. Namuhay sila ng medyo normal kasama ang lolo't lola na palaging pinapaliguan, pinapakain sa tuwing gusto at ipinakilala sa Mormonismo. Ang relihiyon, ayon sa lahat ng kwento, ay naging malaking tulong kay Travis na tumulong sa kanya na makayanan ang malupit na mundong kanyang kinagisnan. Napagpasyahan niya na ang kanyang pagpapalaki ay naging mahirap na aral, hindi parusa at nagpatibay sa kanya bilang tao. Si Travis bilang adulto nagbasa ng aklat tungkol sa personal na pag-unlad at nagsulat ng mga layunin. Ambisyoso at determinado siya, sabi ng kaibigan, sobrang uhaw siyang baguhin ang mundo. Sabik siyang mapabuti ang sarili at himukin ang iba na gawin din ito. Agad niya napagtanto na hindi para sa kanya ang unibersidad kaya tumigil siya at nagtrabaho sa mabababang posisyon habang hinahanap ang gustong direksyon sa buhay. Nanatili siyang debotong Mormon hanggang sa kanyang pagtanda. Nauna si Travis sa Prepaid Legal kaysa kay Arius at naging matagumpay sa pagre-recruit gamit ang mga kwento ng kabataan para kumbinsihin ang mga potensyal na kliyente. Sa wakas, nagkita ang dalawa noong Setyembre 13, 2006 habang dumadalo sa isang Prepaid Legal Convention sa Metro Goldwyn Mayer Grand Hotel and Casino sa Las Vegas, Nevada. Ayon sa ulat, nilapitan ni Travis si Arius at ipinakilala ang sarili.
Kalaunan, sumama siya kay Arius at sa mga kaibigan nito habang naglalakad sila sa kasino at sa bandang huli ay naglakad-lakad silang dalawa, nag-uusap, nagkukwentuhan at talagang nagkaayos agad. Kinontak niya ang kaibigan ni Arius dahil wala siyang numero at inimbitahan si Arius sa Executive Director's Banquet. Sa una, tinanggihan siya ni Arius. Sinabing wala siyang damit na pwedeng isuot para sa okasyon. Pero may kaibigan si Travis na nag-alok na ipahiram ang kanyang damit, kaya sa huli ay pumunta rin siya. Nagkasama sila ng ilang oras kinabukasan ng gabi at pagkatapos ay kinabukasan ng umaga. Kahit sinabi ni Arius kay Travis na may boyfriend siya, malinaw pa rin ang kanyang kilos ngayon. Mas gusto niyang may nakahandang bagong kasama bago niya tuluyang iwanan ang dati. Sa huli, tinapos niya ang relasyon nila ni Daryl at nagsimulang makipagkita kay Travis ng madalas hanggat maaari. Mahirap ang simula ng relasyon ni na Arius at Travis dahil kailangan pang bumiyahe si Arius mula California papuntang Arizona para magkita sila. Noong panahong yon, nakatira pa rin siya kay Daryl dahil sa pangalan niya ang mortgage, pero magkaiba na sila ng kwarto. Maraming chismis tungkol sa simula ng relasyon ni na Arius at Travis. Sinabi pa niya sa korte na simula't simula ay may nangyaring sexual sa kanila. May ilang kaibigan ni Travis na nagsabing nadala siya ng pagnanasa, pero may iba ring nagsabing konserbatibo siyang relihiyoso at iniingatan ang sarili para sa kasal. Madalas silang hindi sumasang-ayon sa bersyon ni Arius kay Travis na ipinakita niya sa publiko matapos itong mamatay. Ayon sa kaibigan kong si Sky Hughes, parang ginawa ang mga kwento ni Arius para mag-udyok ng galit kay Travis at awa kay Arius. Sabi ng ilang kaibigan, nahikayat si Travis sa pagiging palaasa ni Arius. Ayon sa isa, palaging pakiramdam ni Travis na dapat siyang tumulong sa iba. Gusto talaga niyang tumulong sa iba. Akala nila sinusubukan niyang iligtas si Arius sa hirap ng buhay. Noong Nobyembre 2006 lumipat si Arius sa Mormonismo at binutismuhan siya ni Travis. Noong Pebrero 2007, naging opisyal ang kanilang relasyon. Hindi malinaw kung bakit natagalan bago sila nagsama. Akala ng mga kaibigan ni Travis, baka naghihintay pa siya ng mas seryosong tao. Hindi talaga naging interesado si Travis gawing opisyal ang relasyon nila hanggang makipag-date si Arius sa iba. Sabi ni Arius na istorbo siya ng interes ng ibang lalaki. Araw-araw silang nag-uusap sa telepono at 2 beses kada buwan nagkikita. Noong araw ng mga puso, binigyan ni Travis ng regalo si Arius. Binigyan ni Travis si Arius ng t-shirt na may Travis Alexander sa harap. Kung ginawa niya ito o hindi ay mainit na usapan dahil walang litrato ni Arius na naka-t-shirt hanggang 1 buwan matapos mapatay si Travis noong 2012. Nahihirapan sila sa distansya at si Arius ay nakaproblema sa bayarin sa bahay sa Palm Desert matapos lumipat si Daryl para mapalapit sa dating asawa at anak nila. Sa huli, na-foreclose ang bahay at may ilang haka-haka na itinulak ni Arius ang relasyon nila ni Travis sa pag-asang magpapakasal sila at magsasama bago siya mapali sa kanyang bahay. Dayunpaman, ang relasyon ay puno ng insecurity sa magkabilang panig at paranoia sa panig ni Arius. Palagi niyang binabasa ang email ni Travis, pinapakinggan ang voicemail at usapan nito at minsan naghihintay pa siya sa labas ng banyo para dito. Ayon sa ilang ulat, tinawag ni Travis si Arius na malandi at pokpok para mapawi ang guilt sa pakikipantalik bago kasal na labis ikinasama ng loob ni Arius at nagparamdam sa kanya na ginamit lang siya. Marami, kabilang ang ilang kaibigan ni Travis, ang napansin na umiikot lang sa sex at selos ang relasyon nila. Noong tag-init ng 2007, naghiwalay sila at si Arius ang nagpasya na tapusin ito. Mga 1 buwan matapos yon, lumipat siya sa Mesa, Arizona kung saan nakatira si Travis. Kahit na naalala ng mga kaibigan na ayaw talaga ni Travis na lumipat siya sa bayan nito at sinabi niya ito ng direkta kay Arius. Sinabi ni Arius na nagpatuloy pa rin ang kanilang pisikal na relasyon. Noong Disyembre 2007, nagsimulang makipag-date si Travis sa iba na labis ikinagalit ni Arius. Ayon sa ulat, sinabi ni Travis sa mga kaibigan niyang sobrang silosa ang ex niya kaya sinaksak nito ang gulong ng kotse niya at ang bago niyang girlfriend ay nakatanggap ng mapanirang email na pinaniniwala ang galing kay Arius. Noong Enero, diumano'y nagpadala si Arius ng malalaswang mensahe kay Travis at noong Marso, nagpunta ang dating magkasintahan sa iba't ibang estado. Noong sumunod na buwan, lumipat si Arius mula Mesa papuntang Eureka, California. Pero nagpatuloy pa rin ang kanilang komunikasyon at kadalasan ay may sexual na tema ang kanilang usapan.
Noong Hunyo 9 bandang 10:30 ng gabi, tinawag ang Mesa Police Department sa bahay ni Travis. Ang 31 anyos na nakatira sa maranyang bahay na may 5 kwarto sa tahimik na residential area ay natagpuang patay sa shower ng master bathroom. Isang kaibigan ang nakadiskubre ng katawan at sinabi sa emergency dispatcher, hindi na namin siya naririnig kaya pumasok kami para tingnan. Sa tingin namin patay na siya. Ang kasama niya sa bahay ay pumunta at sinabing may dugo kahit saan. Huling narinig mula kay Travis noong hapon ng Hunyo 4 nang tumawag siya sa telepono. Hindi siya dumalo sa mahalagang tawag sa negosyo na nakaschedule ilang araw na ang nakalipas. Noong una, akala ng mga kaibigan niya ay nagbabakasyon lang siya sa labas ng bayan kaya hindi agad nag-alala hanggang hindi na siya makontak ng ilang araw. Sa dulo, pumunta sila sa bahay niya at nakita ang malaking bahid ng dugo sa silid tulugan. Si Travis ay hubot-hubad na nakahiga sa sahig ng shower stall. Nagsimula nang mabulok ang katawan, senyales na ilang araw na siyang patay bago natagpuan. Napaka-brutal ng krimen. Kalat ang mga talsik ng dugo sa lahat ng dako, sa mga pader, sa lababo at pati sa kisame. Si Travis ay nagtamo ng hiwa sa kanyang leeg, 27 na saksak at isang tama ng bala sa muka. Tumagos ang bala mula sa kanang kilay hanggang kaliwang pisini niya. Nagpatotoo ang medical examiner na naputol ang jugular vein, common carotid artery at trachea at may malalalim na sugat sa kamay si Travis na palatandaan ng pagtatanggol. Sinabi niya na maaring patay na ang 31 anyos ng barilin. Malino na pagpatay ito ay agad naghanap ng suspect ang mga investigador. Sinabi ng mga kaibigan at pamilya ni Travis na si Jody Arius, ang ex niya, ay sobrang pagkahumaling kay Travis. Ayon sa kaibigang si Sky Hughes sa Huffington Post, sobrang obses si Arius sa kanya at di niya kayang pakawalan. Kapag sinusubukan niyang putulin ang ugnayan, tinatakot siyang magpapakamatay ito. Sinabi niya kay Arius na ayaw na niyang makaugnayan ito, pero bigla pa rin itong lumilitaw sa bahay niya. Alam namin siya yon, kahit ayaw naming aminin. Inakusahan ng pamilya at kaibigan ni Travis si Arius ng paniniktik, paghack ng social media at paninira ng sasakyan. Sa paghahanap sa bahay ni Travis, nakita ang sirang digital camera sa loob ng washing machine. Bagong bili ang device, pero kahit nasira ito, nakuha pa rin ng mga eksperto ang ilang larawan ni na Arius at Travis na nasa sexual na eksena. Ang huling litrato kay Travis na buhay pa ay kuha habang naliligo siya alas 5:29 ng hapon. May mga litrato sa kamera na nagpapakita sa kanya sa sahig. Isa pang mahalagang ebidensya mula sa bahay ay ang madugong bakas ng palad sa pader. Naglalaman ito ng DNA ni na Travis at Arius. Sa mga araw matapos matagpuan ang bangkay ni Travis, nagpost si Arius ng litrato sa MySpace na pinamagatang sa alaala ni Travis. 4 na araw matapos nito, noong Hunyo 17, pumunta siya sa punong himpilan ng pulisya ng Mesa at kusang loob na nagpa-fingerprint at nagpa-DNA swab. Pagkalipas ng 2 araw, nalaman ng investigador ang tungkol sa mga larawang mula sa kamera kaya kinontak nila si Arius tungkol sa relasyon niya kay Travis. Sa telepono, sinabi niya na huli niyang nakita si Travis noong Abril 2008 at nag-date sila ng 5 buwan hanggang Hunyo 2007 dahil sa selo sa magkabilang panig. Naalala ng investigador na pagkatapos nila maghiwalay, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang sexual na relasyon, ngunit itinago nila ito sa mga kakilala nila. Sinabi niya na huli siyang nakausap si Travis noong Martes, Hunyo 3, 2008. Kalaunan din, nag-post ulit si Arius sa MySpace ukol kay Travis. Mrs. Travis, magkikita tayo ulit kaibigan, pero hindi pa sapat ang bilis. Sa panahon ng pagpatay, muling umusbong ang relasyon ni na Arius at Travis. Noong unang linggo ng buwan, sinabi ni Travis sa mga kaibigan na naniniwala siyang nahack ng ex niya ang Facebook account niya, kaya sinabi niyang lumayo ito sa buhay niya. Gayunpaman, nalaman ng mga investigador na nagrenta si Arius ng sasakyan sa California noong Hunyo 2 at nagmaneho papuntang Mesa noong Hunyo 4. Kinabukasan, nakipagkita siya sa katrabaho at dumalo sa business meetings sa Salt Lake City, Utah. Ayon sa katrabaho, pinakulayan lang ni Arius ng dark brown ang dati niyang blonding buhok at may sugat siya sa kamay. Umalis si Arius sa Utah at nagmaneho pa uwi sa California. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang tinawagan si Travis, nag-iwan ng voicemail at in-access ang voicemail system ng cellphone niya.
Ibinalik niya ang narentahang sasakyan noong ika-7 ng Hunyo at sa panahong yon ay umabot na sa 2,800 milya ang natakbo nito. Napansin ng kumpanya ng renta na nawawala ang mga floor mat at may mga pulang mansa sa harap at likurang upuan. Hindi rin natiyak ng investigador kung andun ng floor mat nung una itong kinuha ni Arius at hindi na nasuri ang pulang mansa dahil nilinis na ng kumpanya ng renta ang sasakyan. Matapos buin ang tala ng mga pangyayari at matuklasan ang DNA sa palad, agad kumilos ang mga investigador para arestuhin si Arius. Noong ika-9 ng Hulyo, 2008 kinasuhan siya ng grand jury sa Maricopa County, Arizona ng first-degree murder at inaresto siya 6 na araw matapos nito sa kanyang bahay sa California. Noong unang Setyembre, inilipat si Arius sa Arizona at nag-plead ng not guilty. Sa isang panayam sa Arizona Republic, iginiit niya na hindi niya pinatay si Travis. Gayunpaman, hindi niya naipaliwanag ang mga litrato o ang ebidensyang DNA. Sinabi niya, "Alam ng Diyos at alam ko na inosente ako. Wala akong kinalaman sa pagpatay sa kanya at hinding-hindi ko siya sasaktan. Kaibigan ko siya." Binago ni Arius ang kanyang kwento noong Setyembre 24 at sinabi sa Inside Edition na inatake si Travis na mahanahimasok sa bahay at naroon siya nang mangyari ito. Inulit niya ang kwento noong Hunyo 2009 habang hinihintay ang paglilitis at nakikipag-usap sa 48 hours. Ikinuwento niya na naglalaro sila ng kamera at biglang may narinig na malakas na putok si Arius. Sinabi niya, "At ang sunod kong naalala, nakahiga na ako sa tabi ng bathtub at sumisigaw si Travis." Sa puntong iyon, parang sinusubukan ko lang bumangon at alamin kung ano ang nangyayari. At tumingin ako pataas at nakita ko lang may 2 pang tao sa banyo at pareho silang papalapit sa amin. Ayon kay Arius, may isang babae at lalaki doon na nakaitim at may dalang kutsilyo at baril. Sabi niya, itinapat sa kanya ang baril at pinindot ang gatilyo pero hindi ito pumutok. Kaya kinuha ko lang ang bag ko na nasa sahig noon at tumakbo ako pababa ng hagdan at lumabas doon, iniwan ko si Travis doon. Dumaan ako sa tabi niya at ng baril niya. Hindi na ako lumingon pabalik. Aniya, dahil sa matinding takot, hindi siya tumawag ng pulis at agad umalis. Sabi niya, "Akala ko kaya kong magpanggap na parang walang nangyari." Noong Agosto ng 2011, hiniling ni Arius na payagan siyang ipagtanggol ang sarili niya sa korte. Pinayagan ang hiling niya pero pinanatili pa rin niya ang mga public defender bilang tagapayo. Kalaunan sa parehong buwan, sinubukan niyang ipasok bilang ebidensya ang maraming dokumento. Ipinahayag ni Arius na ang mga ito ay mga liham na isinulat sa kanya ni Travis, kung saan inamin nito ang kanyang mga problema tungkol sa pedopilya. Ngunit mabilis na napatunayang peke ang mga liham at hindi siya pinayagang ipasok ang mga ito bilang ebidensya. Dahil dito, ibinalik ng hukom ang isang abogado para sa depensa at sinabi ni Arius ang kanyang ikatlong bersyon ng mga pangyayari na siya raw ay biktima ng karahasan sa tahanan at napatay niya si Travis bilang pagtatanggol sa sarili. Sinabi niya na naranasan niya ang pisikal at sexual na pang-aabuso mula sa dating nobyo at noong Hunyo 4, nabitawan niya ang bagong kamera kaya nagalit ito at naging marahas. Inakusahan ni Arius na pinatay niya ito para hindi siya ang maunang mapatay. Napansin na naniwala si Angela na kababatang kapatid ni Arius sa mga pahayag na ito. Nag-post siya sa Facebook na nagsinungaling si Arius tungkol sa sumalakay sa kanilang bahay. Pero dahil sobrang in love siya dito, ayaw niyang ipaalam sa iba kung gaano kasama si Arius. Gusto niyang isipin ng lahat na kasing galing siya ng akala nila. Pinatay niya si Travis pero hindi ito ginawa ng walang awa o dahil sa paghihiganti. Ginawa niya yon dahil natakot siya para sa buhay niya. Nagsimula na rin sa wakas ang paglilitis kay Arius noong Enero ng 2013. Mas pinagtutukan ng depensa ang motibo ng pagpatay kaysa sa kung si Arius ang pumatay kay Travis. Tinalakayan ng prosekusyon ang hindi magandang relasyon ng dalawa, binigyan diin ang matinding sexual na ugnayan at pagiging seloso lalo na si Arius. Tinalakay ng mga forensic expert ang ebidensyang DNA na natagpuan sa lugar ng krimen, ang mga larawang nakuha mula sa digital camera at ang maraming piraso ng damit at tuwalya na natagpuan sa washing machine na may mga mansa ng bleach. Napansin ni Dr. Kevin Horn sa Medical Examiner's Office ang malalalim na saksak kay Travis. Binigyang diin na ito'y gawa ng matinding puwersa. Si Ryan Burns, katrabaho ni Arius, ay kilalang saksi ng prosekusyon na nakita siya kinabukasan matapos ang pagpatay.
Ayon sa kanya, nagkakilala sila ni Arius sa convention noong Abril 2008 at naging madalas ang tawagan nila sa telepono hanggang 5 beses kada linggo na parang simula ng relasyon ni Arius kay Travis. Sa huling Mayo ng taong yon, balak na niyang bisitahin siya sa Utah. Parang itinuring ni Arius si Ryan Burns na bagong Travis tulad ng pagturing niya kay Daryl noon kay Travis. Ang paglilitis kay Arius ay nagdulot ng matinding atensyon mula sa media at halos bawat Amerikano sa bansa ay may opinyon tungkol sa kanya noong panahong yon. Nakakuha siya ng matinding atensyon mula sa media at iniulat ng New York Times na tumaas ng husto ang ratings ng kanyang televised trial habang tumatagal at napansin nilang ang pag-uulat tungkol sa paglilitis ay nagmistulang parang isang soap opera. Sa closing arguments, tinawag ng prosekusyon si Arius na mapanlinlang na sinungaling at ipinakita ang text message kung saan tinawag ni Travis na masama ang ex niya. Sinabi ng depensa na hindi mahalaga ang opinyon ng hurado kay Arius at iginiit na walang saysay ang teora ng premeditation ng mga prosecutor dahil ang mga kilos niya noon ay hindi tugma sa taong may balak pumatay ng iba. Itinuturo na nakita siya sa closed-circuit television at ipinapakita ng mga resibo na nasa lugar siya nang mapatay si Travis. Gayunpaman, matapos ang 15 oras ng pagde-deliberate noong Mayo 8, 2013, napatunayang nagkasala si Arius ng first-degree premeditated murder. Sa huli, hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong nang walang parol noong tagsibol ng 2015. Sinabi niya noon na mas gusto niya ang kamatayan kaysa habang buhay na kulong dahil ito ang tunay na kalayaan, ngunit binawiri niya ito kalaunan. Sinubukan niya pala ni Arius ang sentensya, pero noong 2020, pinagtibay ito ng Court of Appeals dahil sa dami ng ebidensya ng kanyang pagkakasala. Sinimulan niya ang kanyang sentensya sa Maximum Security Lumley Unit sa Arizona State Prison Complex, Perryville, ngunit inilipat siya kalaunan sa medium security level kung saan siya naninirahan hanggang 2023. Ayon sa ulat, tahimik ang buhay niya sa kulungan at nagtrabaho siya sa bodega ng tindahan bilang porter. Nagtrabaho rin siya bilang library aide sa pasilidad mula 2021 hanggang 2022. Noong Disyembre ng 2010, tinalo niya ang 50 pangbilanggo sa isang patimpalak sa pag-awit na nagbigay daan sa kanya at sa kanyang mga kasama sa selda na magkaroon ng hapunang pabo para sa Pasko, pati na rin ng ilang dagdag na supply. Bagamat tahimik ang kanyang buhay, nagdulot siya ng kaunting ingay nang magsimula siyang magbenta ng kanyang mga likhang sining online. Ang ilan sa kanyang mga gawa ay naibenta ng hanggang $2,500. Walang kaugnayan ang kanyang mga pintura sa pagpatay kay Travis, kaya hindi siya lumalabag sa batas laban sa pagkinabang ng kriminal sa krimen. Marami pa ring naniniwala na kumikita siya dahil sa negatibong kasikatan. Mukhang may Instagram account siya kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga likhang sining, pinag-uusapan ang mga kulay, disenyo at kahulugan ng mga pamagat. Sa ngayon, meron itong humigit kumulang 6,000 na tagasunod. Dati, ibinenta ni Arius ang kanyang sining sa eBay sa tulong ng kapatid para may pondo sa kulungan. Ngunit na-deactivate ang account nang matuklasan ng kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nun, nag-setup siya ng sarili niyang website kung saan maaari niyang ibenta ang kanyang mga likhang sining. Kahit sa reputasyon niya, linggo-linggo raw siyang may natatanggap na alok ng kasal mula sa mga lalaki. Matagal na niyang gustong magkapamilya kaya naisipan niyang mapakasal sa bilangguan kahit bawal ang conjugal visits. Ang ilan sa kanyang dating mga kasama sa kulungan ay naniniwala na maaari niyang magawa ng paraan ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang alindog para manipulahin ang mga gwardiya at makalusot. Pinaniniwala ang nakakalusot siya sa ilang gawain sa kulungan dahil sa itsura at karisma. Dating bilanggo sina Donovan Bering at Tracy Brown Bering na naging kaibigan si Arius. Gayunpaman, matapos silang makalaya, nagkaroon sila ng ugnayan sa kanyang ina na si Sandra na ayon sa kanila ay nagmulat sa kanila sa iba't ibang kasinungalingan ni Arius. Sinabi ni Donovan, nagsimula akong makakita ng mga bagay na hindi tugma, tulad ng mga kwento tungkol sa kanyang mga relasyon at kung paano siya tratuhin ng kanyang mga magulang. Wala siyang pak-alam sa iba, sarili lang niya ang mahalaga. Kapag sumuway ka, magdudusa ka. Bagamat nananatili pa rin ang interes kay Jodi Arius hanggang ngayon, marami sa mga sumubaybay ng malapitan sa paglilitis ang naniniwalang isa lamang siyang babaeng makasarili at walang pagsisisi na hindi natakot na isakripisyo ang lalaking sinasabi niyang mahal niya nang walang kondisyon para lang mailigtas ang sarili niya.
Sa pagdaan ng mga taon, inakusahan niya si Travis Alexander ng domestic violence, sexual na abuso at pedophilia kahit walang napatunayan sa mga ito. Sa mga nagdaang taon, may suwestyon ang mga psychiatrist sa dahilan ng ugali ni Arius. Naniniwala ang ilan na may hindi pa nadidiagnose na borderline personality disorder siya na pinaghinalaan din ng prosekusyon sa kanyang paglilitis. Ayon kay Dr. Drew Pinsky, Assistant Clinical Professor ng Psychiatria sa Keck School of Medicine, Universidad ng Southern California, ang may ganitong disorder ay madalas magsinungaling at manlinlang. Para sa kanila, isa lang ang pananaw at di nila nakikita ang papel nila sa buhay nila. Kasama sa sintomas ng disorder na ito ang palaging kawalan, magulong relasyon, padalos-dalos na kilos, matinding galip, pag-iisip ng pagpapakamatay at emosyonal na hindi katatagan. Isinulat ng psychiatrist na si Dr. Dale Archer sa Psychology Today na posible umanong may narcissistic personality disorder si Arius. Binanggit niya ang matinding pangangailangan ni Arius ng atensyon, ang kanyang pagiging mapanlinlang at ang paggamit niya sa ibang tao para makuha ang mga bagay na gusto niya. Kasama rin ang kawalan niya ng pagsisisi sa mga taong nasaktan. Isa siyang padalos-dalos na sinungaling at ang ugali niya ay tulad ng taong may narcissistic personality disorder. Pinakakapansin-pansin sa lahat, mukhang talagang nasisiyahan siya sa atensyon, maging negatibo man o positibo na natanggap niya mula nang mapansin siya ng mundo noong 2008. Sa video call kasama ang rapper na si Kareem Lefty Williams mula Philadelphia, sinabi nitong sila marahil ang pinakakinamumuhian sa Amerika. Sagot ni Arius, ayos lang yan. Kung ganito pala ang pakiramdam ng kinamumuhian, sige lang, sobra ang natatanggap kong pagmamahal, hindi ko na kayang sagutin lahat.